Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, kumusta kayong lahat? Ako po si Matt, loyal listener since 2022. Hindi ko na babanggitin kung taga saan ako at kung ano na ang edad ko dahil hindi na yon mahalaga. Ang importante lamang sa akin ay ang maikwento ko sa inyo. Ang isang karanasan na mahiwaga at nakakagulat. Pero alam kong magugustuhan ninyo sa huli. Papa Dudut, bukod sa akin na isa rin sa bida ng kwento ko, ang kapatid kong si Marin. Lumaki kaming pareho sa isang may kayang pamilya. Nakatira sa malaki at magarang mansyon. May mga helper, driver, hardinero at tagaluto. Afford na mga magulang namin na bigyan kami ng luho dahil may-ari sila ng kumpanya ng mga pagkain. Sa kabilang banda ay matanda sa akin ng 1 taon si Marin. Pero kung magturingan kami ay parang magkambal lang, bagamat syempre ate pa rin ang tawag ko sa kanya. Maganda, friendly at matalino ang kapatid ko. Habang ako naman ay okay naman ako pagdating sa itsura at talino pero introvert ako. Kaya mas maraming kaibigan si Marin at mas popular siya sa school namin kesa sa akin. Samantala isang araw ay hindi namin nakalain na magsisimula na pala ang kababalaghan sa buhay namin. Dumating ang mga kaibigan at kaklase ni Marin sa bahay namin noong araw ng Sabado para gumawa ng group project. Magkwentuhan at magpalipas ng oras. Ayos lang naman yon kasi malaki at maayos naman ang bahay namin. Nasa sala sila habang ako noon ay nasa isang sulok lamang at naglalaro ng online game sa aking cellphone. Hanggang ngayon ay wala pa rin. Grabe ka, bes. Rinig kong pagtatawanan ng mga kaibigan ni Ate Marin. Kasi naman ang sabi ni Mama, magtapos daw muna ako ng pag-aaral bago ko intindihin ang mga ganyan-ganyan. Sagot ni Marin. Ngek, paano yan? Lahat kami meron na tapos ikaw wala pa. Hindi ka ba natatakot na baka kami may mga anak na tapos ikaw ay ganyan ka pa rin? Tanong ng isa sa mga kaibigan ni Marin na si Joanne. Alam mo siguro Joanne, umuwi ka na muna. Chinat kita kasi sabi ko tatapusin natin tong project. Hindi makipag-usap sa mga jowa-jowa na yan. Patawang taboy pa ni Marin. Ito naman hindi mabiro. Sige na, hindi na ako magkukwento tungkol sa mga jowa na yan. Balik ni Joanne sa kapatid ko. Pagkatapos noon ay ginawa na nilang 4 ang project nila. Siguro tumagal din sila ng 3 oras sa bahay namin hanggang sa mapagdesisyonan na lamang ni Joanne, Ariane at Celine na umuwi na dahil bukas na lang nila ipagpapatuloy ang paggawa ng kanilang project. Pero Papa Dudut, pagkaalis ng 3 kaklase ni Ate Marin sa bahay namin ay may naramdaman akong kakaiba. Naramdaman ko kaagad ang lamig ng loob ng bahay namin.
Bagamat malamig naman talaga sa bahay namin since the aircon ang sala namin, pero noong araw na yon ay kakaiba talaga. Parang merong hindi umalis sa bahay namin at parang nakatingin siya sa amin ni Ate Marin. At doon na nagsimula ang kababalaghan. Tuwing hapon, pag-uwi namin sa eskwelahan ay may nararamdaman kaming nakakakilabot na tila susunod-sunod sa aming magkapatid. That time ay wala sina mama at papa dahil nasa Italy silang pareho at 6 months sila doon. Kaya ang mga helpers at si Yaya Ben lamang ang nag-aalaga sa amin. Pero noong araw ding yon ay narinig kong nag-usap sina Yaya Bel at isa naming kasambahay na nakakaramdam na rin sila ng kakaiba sa aming bahay. Na para daw minumulto kami. Yaya Bel, tanong ni Marine sa yaya ko, ng mga panahon na yon ay malayo sa amin. That time kasi ay muli kaming nakaramdam ng nakakakilabot. At kaming dalawa lang ng kapatid ko ang nasa sala kaya nakaramdam kami ng takot. At ang mga oras na yon ay maggagabi na. Po, sagot naman ito mula sa malayo. Yaya, nasan ka? Tanong ulit ni Marine. Wait lang po ma'am, patakbong sagot nito. Ma'am, bakit po? Kapansin-pansin sa pakiramdam namin ni Marine ang biglang pagiging normal ulit ng temperatura sa loob ng bahay. Yun ay dahil may kasama na kami sa sala. Ma'am, tanong ulit ni Yaya Bel. Yaya, may napapansin ka bang kakaiba dito sa bahay? Tanong ng kapatid ko. Wala naman po, sagot nito. Akala siguro niya ay hindi ko narinig yung pinag-uusapan nila kanina ng isa pa naming kasambahay. Talaga hindi mo napapansin? Yung parang biglang paglamig dito sa loob. Hindi naman natin binubuksan ang aircon. Sunod na tanong nito. Po, para namang wala ma'am. Kapag umaga nga ako lang mag-isa dito sa bahay. Hindi naman nagbabago ang temperatura. Sagot pa ni Bel. Sa puntong yon ay ako na ang nagsalita, Papa Dudut. Yaya Bel, ano yung sinasabi ninyo kay Ate Dina? Na nakakaramdam kayo ng kakaiba na parang may multo sa bahay? Ang sabi ko. Kasi kanina nag-uusap lang kami ni Dina na baka may multo sa bahay. Pero sabi naman niya wala naman daw namatay sa bahay ninyo kaya imposibleng may magmulto. Wika ng yaya namin. Sige yaya, salamat. Sabay tingin sa orasan. O yaya, 2:04 na. Maganda ka na ng pagkain. Nagugutom na kami. Sige ma'am, mabilis na sagot nito sabay diretso sa kusina. Mamayang kaunti ay muling bumalik ang kakaibang lamig na nagpataas ng balahibo namin. Heist, ayan na naman. Lumalamig na naman, sabay tingin sa aircon. Hindi naman bukas, mahinang pagsasalita ni Marine. Napansin ko ate, simula nung dalhin mo dito yung mga kaibigan mo sa bahay natin, nakakaramdam na tayo ng kung ano. Hindi kaya may multo dito sa bahay at isa sa mga kaibigan mo ang nagdala nun sa atin? Ang sabi ko. Sabi nila mama at papa, hindi naman totoo ang mga multo. Huwag nating isipin yun, sabi na lang ng kapatid ko sa akin. Samantala ay dumiretso si Marine sa kanyang kwarto upang kumuha ng kanyang jacket. Iba kasi talaga ang kanyang lamig na nararamdaman. Hindi napigilang tumigil at lumingon ni Marine sa paligid dahil nararamdaman niyang may sumusunod nga sa kanya. Rinig naman niya ang kalansing ng mga gamit sa kusina, tanda na nandun si Yaya Bel. Naririnig din niya yung tunog ng online game na nilalaro ko sa aking cellphone. Hindi na lamang ito pinansin ni Marine dahil alam niyang sila lang dalawa ng kanyang yaya sa bahay. Sa halip ay nagpatuloy na lamang ito sa paglalakad patungo sa kwarto niya upang kumuha ng jacket. Haming ni Marine habang naghahanap ng jacket sa kanyang cabinet. Maya-maya pa ay nakaramdam siya ng pagkalito. Nasaan yung mga jacket ko?
Dito lang naman nakalagay yun ah. Pagtataka nito. Tatawag pa lamang ito ng yaya nang biglang nag-iba ang ihip ng temperatura sa loob ng kanyang kwarto. Bumukas ang bintana ng biglaan at lalong lumamig ang buong kwarto. Medyo nahihilo si Marine, sarado na rin ang pinto ng kanina ay bukas pa. Sinubukan ni Marine na pumunta sa pintuan para buksan yon pero nakalak na yon. Hanggang sa sobrang nahihilo na si Marine at nahihilo na rin ang paningin nito. Lumingon ito sa likod niya kahit nahilong-hilo ay kitang-kita niya ang isang lalaking papalapit sa kanya. Duguan ang suot nitong white t-shirt. Sinusubukang aninagin ni Marine ang mukha nito pero hindi niya makita. Nang makalapit na ito sa kanya ay itinuro nito ang isang maliit na cabinet na kulay itim. Maya-maya pa ay biglang nagsarado ang mga bintana at bumalik ulit sa normalang temperatura. Ngunit medyo nahihilo na rin noon si Marine. Samantala nang mapansin kong hindi bumababa si Ate Marine, ay nagpa siya akong puntahan siya sa kanyang kwarto. Ate, tawag ko sa kanya habang kumakatok ako. Pero nang pihitin ko ang seradura ay nalaman kong bukas pala ito kaya pumasok ako sa loob. Ate, anong nangyari sa iyo? Bakit mo nilalak ang sarili mo sa kwarto? Tanong ko. Kitang-kita ko ang pagkalito nito. Uy ate, ano na? Tanong ko habang tinatapik ko ang pisngi niya kasi nakahiga siya sa sahig. May nakita akong lumapit na lalaki sa akin. Duguan. Biglang sabi ni Marine sa akin. Naku ate, kung ano-ano na yung mga nakikita mo. Ako lang ang lalaki na nandito sa bahay. Yung driver natin at yung hardinero natin naka-day off ngayong araw. Kaya imposibleng may iba pang lalaki dito sa bahay. Sigurado ka, Matt? Hindi mo ba ako pinaprank? Pag-alinlangan ng kapatid ko. Bakit ko naman gagawin yun? Hindi talaga ako yung nakita mo. Wika ko. Pagkatapos noon ay natahimik na lamang ang kapatid ko at hindi na kumibo pa. Kinabukasan sa school canteen ay sabay kaming kumain noon ng kapatid ko. Nang sumama sa table namin si Joanne. Hindi ako kumikibo noon dahil busy ako sa pagkain ko pero naririnig ko ang kanilang usapan. Seryoso? Tanong ni Joanne matapos magkwento si Marine tungkol sa isa nilang kaklase na hindi ko kilala. Oo, grabe, ang weird talaga, sobra. Sagot ni Marine hanggang sa naikwento niya yung na-experience niya sa kwarto niya. Na may lalaking lumapit sa kanya habang nahihilo siya. Baka naman namamalikmata ka lang. Tanong ulit ni Joanne. Hay, ewan ko nga ba? Sabi naman ito. Hay, pwede makisali? Tanong ng isang lalaking kakarating lang sa table namin. Oh my gosh babe, sabay yakap ni Joanne sa lalaki. Marine, Matt, this is Francis, boyfriend ko. Pakilala niya sa lalaki. Ha? Break na kagad kayo ni Nader? Tanong ni Marine na nagtataka. Ang tinutukoy niya ay yung ex-boyfriend ni Joanne na isang Bombay. Best don't say any bad word, okay? Simula ngayon, ang pangalang Nader ay edited na siya sa vocabulary ko. Isa na siya ngayong bad word. Kaya huwag ka na ulit magsasalita ng bad word, sabi ni Joanne. Okay, simpleng sagot ni Marine. Ikaw Marine, sinong boyfriend mo? Tanong ni Francis sa kapatid ko. Ganun na agad ang tanong niya kay Marine kahit na hindi pa sila close at kakikilala lang nilang dalawa. Boyfriend? Wala naman, natatawang sagot nito. Okay, nagtatakang sagot naman ng lalaki. Nagkwentuhan pa sina Marine at Joanne ng ilang minuto hanggang sa matapos na akong kumain. At pagkatapos noon ay nagpa siya na akong tumayo at aalis. Bigla naman akong hinawakan ni Marine sa braso at tumingin sa akin. O sige, bye Joanne. Baka nandyan na yung teacher namin sa math.
Mapagalitan pa ako. Enjoy kayo ng boyfriend mo. Nakangiting paalam ni Marin, nagpaalam din ako sa dalawa. Ay wait bes, mamaya pupunta ako sa inyo. Imbestigahan natin yung sinasabi mong paranormal activity sa bahay nyo. Sagot naman ni Joanne at napatawa naman si Francis sa narinig niya. Anong nakakatawa? Seryosong tanong ni Marin. Wala, sagot ni Francis. Asahan ko yan Joanne ha? Sagot ni Marin habang naglalakad kami papalayo sa dalawa. Samantala 4:30 p.m. na makauwi kami ng kapatid ko sa bahay namin. Pumasok agad siya sa kwarto para magpalit ng uniform. Pero nagdasal muna siya na sana'y hindi na ulit maulit yung nangyari sa kanya. Kaya dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto. Naobserbahan ko siya noon habang ako naman ay papasok sa aking kwarto. Ramdam ko ang kanyang kaba dahil sa hindi siya mapakali sa kanyang kilos. Ang mga sumunod na nangyari ng sandaling yon ay hindi ko na alam kung dahil pumasok na ako noon sa kwarto ko. Nalaman ko na lamang ang mga ito. Dahil sinulat niya yon sa kanyang diary na nabasa ko. Ayon kay Marine ay nagulat siya nang makita niya ang isang lalaking nakatalikod sa kanya at nakarap ito sa cabinet. Agad nagulat ang kapatid ko at kinuha ang maliit na gunting sa kanyang bag. Nakahanda na siya upang saksakin ng sinumang taong nasa harapan niya hanggang naramdaman niyang paharap na ng paharap ito sa kanya. Wala naman siyang nararamdamang pagkahilo o pagbabago ng temperatura. Kaya nakahanda rin siyang makita ang mukha ng lalaking ito. Hindi ako natatakot sa iyo, sabi ni Marine. Nagulat naman ang lalaki kasalukuyang nakaharap na sa kanya. Bigla namang napatigil si Marine sa kanyang nakita, isa lang naman itong ordinaryong lalaki na naka-t-shirt at naka-black pants. Medyo tumigil din ang mundo ni Marine nang makita niya ang mukha ng lalaking ito. Hanggang sa nadapa na nga ito sa dibdib ng lalaki. Ngunit mabuti na lamang ay nasalo siya nito. Para natuloy silang bagong kasal sa posisyon nila. Ate, tanong ko sa aking kapatid nang makita ko siyang mag-isa sa kanyang kwarto. Anong ginagawa mo? Pahabol na tanong ko pa sa kanya. Nagtataka ko noon kasi ang awkward ng kanyang posisyon ng mga sandaling yon. Agad naman bumalik sa realidad si Marine. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang wala na yung lalaking nakita niya sa kwarto niya. Bakit ka pala sumisilip dyan? Hindi ba pumasok ka na sa kwarto mo? Siya naman ang nagtanong sa akin. May kukunin lang kasi ako sa ref. Balak ko sanang kumuha ng snacks kasi manonood ako ng zombie movie. Sabi ko naman. Pagkatapos noon ay iniwan ko na ang kapatid ko at pagkatapos kong kunin ang mga pagkain kailangan ko ay bumalik na rin ako sa kwarto. Nakita ko na ring sarado ang kwarto ng kapatid ko, Papa Dudut. Sa kabilang banda ay kinabukasan ay nagulat na lamang ako nang dumating si Tita Guada. May kasama itong isang lalaki na ayon sa kanya ay hinire daw ng mga magulang namin para maging taga-bantay namin. Naisip ko na bakit kailangan pang mag-hire ng bago kung sapat na sina Yaya Bell. Pero tumawag sa akin si Mama at kinumpirma nga niya sa akin na nag-hire siya ng magiging tagapagbantay ng bahay, parang gwardya. Mama Rin, Sir Matt, ako nga pala si Christopher. Pinadala ako dito ng mga magulang mo matapos nilang malaman na may magnanakaw na pumasok sa inyo kagabi, ang sabi pa ni Christopher. Inobserbahan ko yung lalaki, gwapo ito, matangkad, matipuno ang pangangatawan, pasok na pasok bilang gwardya kung tutuusin. Pero mukhang bata pa ito. Nang tanungin ni Marine kung ilang taon na si Christopher ay 20 years old na raw ito. Napatingin ako kay Tita Guada noon, looking with approval sa lalaking yon. Pero si Marine ay mukhang nag-aalinlangan pa sa lalaki. Hanggang kailan ka dito? Tanong niya. Forever? Sagot ni Christopher na napahagighik ng kaunti. Huwag po kayong mag-alala. Mapagkakatiwalaan po ako at mabuti po akong tao.
Aniya. Naniniwala naman ako sa iyo. Ang sabi ko sa kanya at tumango na rin si Marine at tila binibigyan na niya ng chance ang lalaki para patunayan sa amin na worth it nga ang pag-hire sa kanya bilang taga-bantay namin. Lumipas sa mga araw, linggo at buwan ay naging maayos naman ang trabaho ni Christopher. Basically ay para siyang bodyguard. Hindi ko alam kung bakit kinailangan namin magkaroon ng bodyguard unless nanganganib ang buhay namin. Kapag tinawagan ko naman si mama at tinanong bakit nag-hire siya ng bodyguard sa amin ay palagi lang niyang sinasabi na huwag kaming mangamba. Gusto lang masigurado ng mga magulang ko na may magtatanggol sa amin habang wala sila. Samantala stay in si Christopher tulad ng lahat ng helpers namin at linggo ang kanyang day off. Napansin ko naman na simula nang dumating si Christopher ay nawala yung strange feeling sa loob ng bahay namin. Kung dati pakiramdam namin ay may mga kasama kaming hindi nakikita. Nung dumating siya ay umaliwalas ang paligid. Sa kabilang banda naman ay naging close si Marine sa bodyguard na si Christopher. Mabait kasi ang lalaki, relihiyoso pa. Nalaman ko din na anak pala siya ng kasambahay ni Tita Guada. At kaya namasukan bilang bodyguard namin ay para makaipon si Christopher ng pera para makapagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Criminology pala ang nauna niyang kurso na kinuha at ambisyon niyang maging isang tapat na pulis oras na makatapos siya ng pag-aaral at ng training. Hindi nagtagal, Papa Dudut, nasanay na kami sa presensya ni Christopher sa bahay namin at katulad ng pagturing namin sa aming mga helpers ay tinuring na rin namin siyang parang tunay na kapamilya. Samantala dahil sa makisig na tindig at itsura ni Christopher ay maraming babae ang humahanga sa kanya. Una na riyan ang mga kasambahay namin lalo na si Yaya Bell na dalaga pa. At napapansin ko na itong kapatid ko ay parang nagkakagusto na rin sa tagapagbantay namin kung babasehin ang mga reaksyon niya kapag kausap at kasama niya ang lalaki. Palagi ko ngang pinaaalalahanan at binibiro ang kapatid ko na huwag siyang kumirengking sa harapan ni Christopher dahil baka isipin ng lalaki na easy to get siya. Pero hindi nakinig sa akin si Marine kaya ang labas ay pati ako ay nagiging bodyguard na rin ng kapatid ko. At sinisit ako siya kapag nagiging sobra na siya sa pagiging clingy kay Christopher. Papadudot bukod kina Marine at sa mga babaeng helpers namin. Mukhang nakuha din ni Christopher ang atensyon ng mga kaibigan ng kapatid ko. Lalo na si Joanne. Hindi ko makakalimutan yung unang beses na makita ni Joanne si Christopher. Nakalimutan nitong may boyfriend siya. Samantala makalipas lamang ang 2 buwan simula ng ma-hire na bodyguard si Christopher ay bumalik ang kababalaghan sa bahay namin. Naroon na naman yung feeling na parang may nagbabantay sa amin na hindi namin nakikita, na sinusundan kami saan man magpunta. At napansin ko kay Christopher na parang nararamdaman niya ang mga nararamdaman namin. Kaya nga sa kwarto niya nakita ko siyang naglagay ng mga asin sa bintana at sa tabi ng pinto. Kapag tinatanong ko naman si Christopher kung para saan ang asin, sinasabi lamang niya sa akin na pantaboy daw yon ng kamalasan. At yun na nga papadudot kasabay noon ay nagkaroon kami ng hallucinations na para bang nakakakita kami ng lalaking duguan na lumalapit sa akin at kay Marine. Alam kong ganon din ang nakikita ng kapatid ko kasi kinikwento niya yon sa akin. At kinikwento rin yon ni Marine sa kanyang kaibigang si Joanne na nagmula pala sa pamilya ng espiritista. Isang araw ay muling dumalaw si Joanne sa bahay namin. Naabutan ko pa nga na si Christopher ang nagpatuloy sa babae at nag-uusap na silang dalawa tungkol sa balak gawin ni na Joanne at Marine noong araw na yon. Mag-i-investigate kami tungkol sa multo dito sa bahay.
Sabi naman kasi ni Marine sa akin na hindi naman dating haunted house ang bahay nila. Bigla na lang nagkaroon ng multo. Sagot pa ni Joanne. Ganun ba? Sige, alis muna ako. Wika ni Christopher kasabay ng pagdating ni Marine para dalhin ang kaibigan niya doon sa kwartong may multo. Ang hindi ko alam, may plano pala sina Joanne at Marine na makipag-communicate sa multo gamit ang Ouija board na dala mismo ng kaibigan ng kapatid ko. Nasa sala lang ako noon habang nagkwekwentuhan sina Yaya Bell at Christopher doon sa kusina ng kani-kanilang mga buhay. Makalipas siguro ng 1 oras ay lumabas si Marine at buwaba para kumuha ng kung ano sa lagay ng tools na nasa garahe. Nang biglang sumigaw ng malakas si Joanne. Narinig namin yung lahat kaya dali-dali kaming umakyat papunta sa kwarto ni Marine. Pero nakasara ito at hindi namin yon mabuksan. Na para bang may puwersang pumipigil na buksan ang pintuan. Pakiusap kung ano ka man. Tigilan mo na ako. Pakiusap. Pagmamakaawa nito. Tulong! Paghingi ni Joanne ang tulong. Joanne! Sigaw ni Marine. Pinilit kong buksan ang pinto pero wala papadudot. Hindi ko kaya. Kaya tinulungan na ako ni Christopher. Pero hindi pa sapat ang aming lakas para buksan ang pintuan. Ma'am, ito po yung susi. Nagmamadaling pag-abot ni Yaya Bell sa susi ng kwarto. Yaya, salamat. Wika ni Marine sabay kuha ng susi. Buksan nyo na lang ang pintuan, bilisan nyo. Nagmamadaling sabi ni Bell. Bukas na, sabi ni Marine at dali-daling pumasok sa kwarto. Joanne? Joanne, nasan ka? Sigaw ni Marine. Tulong! Nangihinang sagot ni Joanne. Sa kabinet, sagot ni Marine. Binuksan namin kaagad at nagulat kami sa aming nakita. Si Joanne puno ng dugo ang damit at sugatan ng katawan. Diyos ko! Nag-aalalang sabi ni Marine. Dalhin natin siya sa ospital. Ang hindi makapaniwalang sigaw ni Bell. Binuhat ni Christopher si Joanne at isinugod na nga nila ito sa pinakamalapit na ospital. Sa kabilang banda habang nasa ospital habang hinihintay namin ang kalagayan ni Joanne, may kinuwento sa amin si Christopher. Isa akong espiritista at balak ng angka namin na ako ang susunod na pasa ng kapangyarihan ng aking albularyong ama. Pero tumanggi ako kasi hindi yon ang pangarap ko sa buhay. Siya nga pala kaya ko ito nasabi sa inyo dahil sa espiritista ako. Nakakakita ako ng multo at unang pasok ko pa lamang dito sa mansyon ay nakita ko na ang nilalang na yon. Napatingin ako sa tagapagbantay namin. Ano bang klaseng nilalang yun? Hindi ko matukoy pero isa lang ang sigurado. Alagad siya ng kadiliman, yon ang nakikita mo Marine na magaan yung lalaking duguan. Alam mo kung anong gusto niyang gawin sa'yo? Ang isama ka. Kwento ni Christopher sa amin. Pero paano nagkaroon ng kampo ng dyablo ang bahay namin? Nagtatakang tanong ni Marine sa aming tagabantay. Si Joanne, siyang nagdala noon sa bahay ninyo. Nagmula yon sa isang nakaalita ng ama niyang espiritista. Kumapit kay Joanne dahil spiritually siya ang pinakamahina sa pamilya. Pero nung dumating siya sa bahay ninyo, nakita kanya Marine at gusto niyang kumapit sa iyo. Pero dumating ako at napigilan ko yon. Kwento pa ni Christopher. Pero teka Christopher, bakit ka nga pala hinire ng mga magulang namin? Para maging bodyguard laban kanino? O sisa ko naman? Nagbuntong hininga muna si Christopher at saka siya nagsalita papadudot. Hindi niyo ba alam na psychic ang mama niyo? Balik niya sa amin. Nagtinginan kami ni Marine at sabay na umiling. Wala namang sinasabi si mama na psychic siya. Although matagal ko nang naobserbahan na may special ability nga si mama kasi parang nababasa niya ang iniisip namin.
bago pa lang naming sabihin yon na ibinibigay na niya sa amin ang kailangan namin. Hindi rin kami sinungaling sa kanya at nahuhulaan niya minsan kung ano ang mangyayari sa amin sa school. Tulad na lamang yung mga makukuha kong grades sa exams. Alam niya kapag nakaka-zero ako sa mga quizzes. Pati yung pag-browse ko ng adult sites ay alam din ni mama. Psychic ang mama ninyo at nararamdaman niya na may nakapasok na masamang elemento sa bahay ninyo. Kaya tinawagan niya ang tiyahin ninyo si Ma'am Guada at ako ang pinadala nila para magbantay sa inyo. Ako ang magtatanggol sa inyo laban sa mga masasamang elementong pumasok sa bahay ninyo. Paglalahad pa ni Christopher. Pinaliwanag din niya sa amin yung paglalagay niya ng mga pangontra tulad ng asin sa mga bintana at pinto ay para kontrahin ang presensya ng masamang espiritu. At kanina raw habang nasa taas sina Marine at Joanne, alam na ni Christopher na gumagamit sila ng Ouija board. Kaya meron na siyang binibigkas na spell para protektahan ako. Yung paglabas ng kwarto at pagbaba ni Marine ay galing sa bulong ni Christopher. Sa kabilang banda, alam daw ng mga kasambahay maski si Yaya Bell ang totoong misyon ni Christopher sa amin. Yun nga ang maging bodyguard para protektahan kami ni Marine sa masasamang elemento. Kinakalungkot ko ang mga nangyari. Malungkot na sabi pa ni Christopher. Mamayang kaunti ay pinuntahan namin si Joanne. Doon ay nagkwento siya kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos lumabas ni Marine sa kwarto. Bigla raw nagsara ang pinto at nang tumayo siya at bumaba ng kama ay may humila daw sa paa niya. Tapos ay para siyang sinapian ng masamang elemento. Yung mga sugat niya sa katawan ay self-inflicted yon, bunga ng pagsapi sa kanya ng elementong alagad ng dilim. Nang i-describe ni Joanne ang itsura ng nilalang, tumugma ito sa itsura ng nilalang na nakikita ni Marine. At doon ay inamin din ni Joanne sa amin na kilala niya yung nilalang na yon. Ayon sa kanya, ang nilalang ay walang iba kundi ang lalaking nakaalita ng kanyang ama na isang mangkukulam. Napatay daw yon ang kanyang ama at simula noon ay hindi na raw tinigilan nito ang pamilya niya. Ayon pa kay Joanne, since mangkukulam yung lalaki ay otomatikong magiging alagad ito ng dyablo oras na mamatay ito. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga magulang ni Joanne at ang sabi sa amin na sa oras na gumaling siya ay lilipat na sila ng probinsya para daw hindi na muling maulit ang ganitong pangyayari. Samantala pag-uwi namin sa mansyon ay agad na pinakleanse ang bahay sa pangunguna ni Christopher. Kailangan daw gawin yon para maitaboy ng tuluyan ng masamang elementong pumasok sa mansyon namin. Ilang araw ding inabot ang cleansing na yon at sa bawat araw napapansin kong nangihina si Christopher. Tila dinedrain ang enerhiya ng kanyang katawan dahil sa mga ritual na ginagawa niya. 2 days after ay sorpresang umuwi naman si mama mula sa Italy at doon ay sinamahan muna niya kaming magkapatid at pansamantalang tumira sa pinaupahan naming Airbnb na condo. Habang wala kami ay patuloy lamang sa pagka-cleanse na Christopher sa bahay namin para mawala ng tuluyan ang mga elementong maaaring manggulo sa buhay namin. After 2 weeks ay bumalik na kami sa mansyon ayon na rin sa rekomendasyon ni Christopher at muling bumalik ng Italy si mama. Umalis na rin si Christopher sa amin dahil sabi niya ay magpapatuloy na raw ang pag-aaral niya dahil binayaran siya ng malaki ng aking ina. Siyempre nalungkot kaming magkapatid pero nangako si Christopher na dadalawin niya kami kapag may time siya. At yun na nga papadudot, simula noon ay bumalik na ulit sa normal ang buhay namin. Hindi na kami nakaranas ng kababalaghan at nakakatakot at never nang gumamit o naglaro si Marine ng Ouija board para magtawag ng multo at kung anong elemento.
Papa Dudut, ito lamang ang kwentong may babahagi ko sa inyo. Muli ay maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Matt. Maraming salamat, Matt, sa pag-share mo ng iyong kwento sa amin. Sa mga nakikinig ngayon, don't be too adventurous para gumamit ng Ouija board para magtawag ng multo at masamang espiritu. Dahil hindi ninyo alam kung ano ang kapahamakan na pwedeng idulot sa inyo ng pakikipag-communicate sa mga nilalang na hindi nakikita. Kung may concerns man kayo, humingi kayo ng tulong sa mga eksperto tulad ng paring exorcist o mga espiritista o paranormal experts. Huwag niyong susubukan na makipag-communicate sa mga multo at elemento ng walang karanasan o kaalaman dahil maaari kayong manlinlang or worse ay mapaglaruan. At saka hindi nyo dapat ginugulo ang mga bagay na nananahimik na. At kapag may naramdaman kayo ay magdasal lamang kayo sa Panginoon at humingi ng gamay at tulong sa Kanya. Hindi niya kayo pababayaan. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories. Mag-subscribe din sa Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.